Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakahiga si Natalia sa sofa, pagod na pagod dahil sa mga pangyayaring naganap sa araw na iyon. Ang sunod-sunod na pagbabago ng kanyang kapalaran. Mula sa tila 180 degree na pagbabago hanggang sa tuluyang pagbabaliktad ng lahat. Ay sobra na para sa isang araw lamang. Ang Ashton na nakilala niya noon ay palaging naghahanap ng paraan upang makuha siya. Ngunit sa lahat ng pamamaraan nito, karamihan ay puno ng pamimilit at mga kilos na hindi niya kailanman nagustuhan. Kung babalikan niya ang nakaraan, masasabi niyang hindi kailanman naging masamang tao si Nicholas. Hindi ito isang mapagsamantala. Sa halip, ito ay maalaga at mapagmahal. Malinaw pa rin niyang naaalala ang mga kayumangging mata nito, mga matang sa ikalawang pagkikita pa lamang nila ay tila nagawa na siyang lunurin. Hindi niya kailanman malilimutan ang kanilang naging pag-uusap. Paano niya nga ba iyon makakalimutan? Dahil ang ikalawa nilang pagkikita ang naging simula ng isang bagay na napakaganda. Ngunit nagtapos sa isang pangyayaring napakasakit. Tinawag ako ni Ginoong Winbert, sabi ni Natalia sa receptionist na nakaupo malapit sa pasukan ng isang malaking gusaling pandaigdigang kumpanya. Ang gusali ng mga Winbert. Ano po ang pangalan ninyo, Ginang? Magiliw na tanong ng receptionist habang binibigyan siya ng isang maayos na ngiti. Natalia Henson, sagot niya ng may bahagyang kaba. Sa totoo lang, labis siyang inis kay Nicholas. Bakit nito kinailangang mawalan siya ng trabaho? Ipinanganak ito na may pribilehiyo at kayamanan, samantalang siya ay kailangang magsikap para sa bawat bagay na mayroon siya. Magiging magulo ang lahat kung hindi siya makakahanap agad ng panibagong trabaho. Handa na siyang pagsabihan si Nicholas at iparinig dito ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ngunit hindi niya alam na may isang tao. Isang taong sabik na sabik nang makita siya. Ang naghihintay sa kanyang pagdating. Tatanungin ko lamang po. Sandali lang, sabi ng receptionist. Agad nitong tinawagan ang opisina ni Nicholas. Matapos ang ilang sandaling pakikipag-usap dito, bumaling muli ang receptionist kay Natalia at mumiti. 16 na palapag po. Tumango si Natalia at naglakad patungo sa asansor. Ngunit nang makapasok siya roon, unti-unting nanaig ang kaba sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding nerbiyos. Nabuo ang pawis sa kanyang noo at mga palad. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang damit bago marahang pinahid ang kanyang noo. Sa wakas, nakarating din siya sa 16 na palapag. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago kumatok sa pinto. Pumasok ka, mahinahong tugon ni Nicholas mula sa loob. Ngunit ang totoo, hindi na maayos ang takbo ng kanyang isip. Sa sandaling makita niya ang babaeng iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Nawala ang kanyang katinuan. Pumasok si Natalia sa silid habang hawak ang kanyang bag at abala sa paglalaro sa kanyang buhok dahil sa kaba. Ikinumpas ni Nicholas ang kamay upang paupuin siya, at sumunod naman si Natalia na tila nawalan ng masasabi. Humihingi ako ng paumanhin dahil nawalan ka ng trabaho dahil sa akin, at tinawag pa kita sa opisina ko ng biglaan, sabi ni Nicholas na may kaakit-akit ng ngiti. Sa isang iglap, tila bumilis ang tibok ng puso ni Natalia. Pinagmasdan niya itong mabuti. Isa itong lalaking may kakaibang karisma na halos anumang babae ay mahuhumaling. Ang mukha nito ay tila perpektong inukit, at sa tuwing nagsasalita ito, kapansin-pansin ang galaw ng panga nito. Isang bagay na hindi niya inaasahang mapapansin niya. Napakagwapo ni Nicholas. Tinanggap mo na ba ang paghingi ko ng tawad? Tanong niya, dahilan upang magising si Natalia mula sa kanyang pagkakatitig. Sa unang pagkakataon, nahuli niya ang sarili niyang tila humahanga ng ganoon. Noon, hindi man lamang siya hinayaan ng kanyang ina na makalapit o makilala ang sinumang lalaki. Lumaki siya sa isang mundong puno ng mga taong hindi niya ginustong makasama, at dahil nag-aral lamang siya sa bahay, halos hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makakita ng isang lalaking katulad ni Nicholas sa buong halos 18 taon ng kanyang buhay.
Bakit mo ako pinapunta rito? At bakit mo ako tinanggal sa trabaho? Tanong niya nang bumalik ang kanyang isip sa realidad. Biglang bumalik ang kanyang inis. Wala na siyang trabaho at marami pa siyang kailangang bayaran bago matapos ang buwan. Dahil ang babaeng katulad mo ay hindi dapat nagtatrabaho sa isang tindahan ng kape. Mas nararapat ka sa isang opisina tulad ng sa akin, sabi ni Nicholas habang nakangiti. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, muling lumaktaw ang tibok ng puso ni Natalia. Ang babaeng katulad ko? Tanong niya habang hindi namamalayang napalunok. Tila sinasadya talaga ng lalaking ito na guluhin ang kanyang isip. Matalino. Walang takot. Maganda, sagot ni Nicholas. Sa huling salitang iyon, may kakaibang lambing sa kanyang tinig. Agad uminit ang mga pisngi ni Natalia. Kung ganoon, mahina niyang sabi habang umaabot ang init hanggang sa kanyang leeg. Kung ganoon, nais mo bang maging personal kong katulong? Tanong ni Nicholas. Napatingin si Natalia rito nang may matinding pagtataka. Kumusta siya? Tanong ni Austin habang humihigop ng inumin mula sa basong ipinakuha ni Ashton para sa kanyang mga kaibigan. Nasa bar silang lahat, umiinom at tinutulungan si Ashton na pag-isipan kung ano ang susunod niyang gagawin. Iniisip nila kung ano nga ba ang maaaring hakbang ni Ashton matapos matagpuan si Natalia. Hindi sinabi ni Nicholas na isa pala siyang mabangis na pusa. Palaging handang manlaban at mangagat, sarkastikong sabi ni Ashton. Napatawa si Aaron. Ang sama mo talaga, sabi ni Ashton rito. Mas lalo lamang tumawa si Aaron. Nang sa wakas ay nakabawi ito ng hininga, umisi siya at nagsabi. Mas masasamang salita pa ang narinig ko kaysa riyan. Muling nagtawanan ang lahat. Ikaw. Hindi na ituloy ni Ashton ang kanyang sasabihin dahil agad siyang pinutol ni Allen. Narito kami para tumulong. At para dagdagan ang kakulangan mo sa pag-iisip, kaya itigil niyo na ang pagtatalo, pahayag ni Allen na tila isang mabuting tagapamagitan. Dahil doon, parehong nanahimik sina Ashton at Aaron. Alam ba niya ang tungkol kay Nicholas? Tanong ni Austin kay Ashton habang bahagyang nakataas ang kaliwang kilay nito. Hindi, mariing pagtanggi ni Ashton habang umiiling. Talaga? Hindi pa rin niya alam hanggang ngayon? Muling tanong ni Aaron. Muling umiling si Ashton bilang pagtanggi, dahilan upang sabay-sabay na bumuntong hininga ang kanyang mga kaibigan sa pagkadismaya. Kailangan nating sabihin sa kanya sa lalong madaling panahon, sabi ni Allen na may bahagyang lungkot sa tinig. Hindi nga siya handang makinig sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya? Tanong ni Ashton sa tonong tila ipinapaliwanag lamang ang katotohanan. Gawin mong makinig siya, mariing sabi ni Austin na halatang nainis. Kumalma kayo. Iniisip niyang pinagtaksilan siya ni Nicholas dahil kay Ashton, paliwanag ni Allen. Hindi ko kasalanan iyon, malamig na sabi ni Ashton habang matalim na nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Hindi kasalanan ni Ashton na nahulog ang loob niya sa kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi kailanman sinabi ni Nicholas sa sinuman ang tungkol sa relasyon nila ni Natalia. Isang lihim iyon hanggang 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Hindi alam ni Ashton na si Natalia pala ang kasintahan ng taong itinuring niyang kapatid. Kung nalaman lamang niya iyon, hindi sana niya ito kailanman tiningnan sa paraang may paghanga o pagnanasa. Hindi sana siya nagkaroon ng mga pantasyang kasama si Natalia kung alam niyang ito pala ang minamahal ni Nicholas. Kung alam niya lamang ang katotohanan, itinuring sana niya ito bilang isang kapatid. Ngunit hindi niya alam. At nang malaman na niya ang lahat, huli na ang lahat. Buong puso niyang nais makuha ang babaeng iyon. May matapang at suwail na personalidad si Natalia, at iyon mismo ang nagustuhan ni Ashton sa kanya. Ang sampal na ibinigay nito sa kanya ay walang halong takot. Tulad ng isang mabangis na tigre ang handang lumaban, hinarap siya nito ng buong tapang. Ang bagay na hinangaan niya ay hindi ang pisikal na anyo nito, kundi ang kawalan nito ng takot. Mas lalo pa niyang nagustuhan si Natalia nang sa kanilang ikalawang pagkikita ay ibinato nito ang florera ng bulaklak patungo sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakaiwas. Kung hindi, malamang ay napunta siya sa ospital dahil sa ginawa nito. Nagustuhan niya si Natalia dahil isa itong mandirigma. Isang babaeng hindi basta sumusuko. Habang lalo niya itong hinahabol, lalo rin niyang nagugustuhan si Natalia.
Habang lalo itong tumatanggi sa kanya, lalo namang tumitindi ang kagustuhan niyang mapasa kanya ito. Habang lalo itong lumalaban, lalo naman niya itong minamahal. At nang tuluyan niyang napagtanto na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nahulog na pala siya sa pag-ibig, saka naman bumagsak sa kanya ang isang katotohanang tila isang bomba. Ang babaeng matagal niyang hinabol, ang babaeng unti-unti niyang nagustuhan, at ang babaeng sa huli ay minahal niya, ay ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. At ang katotohanang iyon ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ashton, may naiisip ka bang plano? Seryosong tanong ni Aaron. Napatingin sa kanya ang tatlo niyang kaibigan ng may pagtataka. Huwag ninyo akong tingnan ng ganoon. Sinusubukan ko lamang gayahin si Allen. Maging mas responsable, seryoso, at nakatuon sa isang bagay, nakangising sabi ni Aaron. Bilang sagot, isang suntok sa tiyan ang natanggap niya mula kay Austin. Isa kang walang kwentang tao, sabi ni Ashton. Ngunit hindi niya napigilan ang ngiting lumitaw sa kanyang labi matapos ang napakahabang panahon. Totoo, nakakainis at mapang-asar si Aaron, ngunit alam ng lalaking iyon kung paano magpatawa ng mga tao kahit sa gitna ng mabibigat na sitwasyon. May naisip ako, sabi ni Ashton habang pinupuno muli ng alak ang kanyang baso. Ano, tatlong magkakasunod na tanong ang umalinggaw sa halos walang laman na bar. Ang ibang tao roon ay lasing na o abala ng malasing. Bawat isa ay nasa sarili nilang mundo, kaya malabong may makarinig sa kanilang usapan at makapagbigay ng impormasyon sa media. Dahan-dahang tumingin si Ashton sa kanyang mga kaibigan. Pakakasalan ko siya. Sa isang iglap, napatingin sa kanya ang tatlo na tila nakakita ng isang taong nawalan ng katinuan. Ang pagpapakasal kay Natalia ay tila isang malaking biro. Hindi nga ito handang makinig kahit sa paliwanag niya, at ngayon ay sinasabi niyang pakakasalan niya ito. Kalokohan. Tatlong malalakas na pagtutol ang sabay-sabay na umalinggaw sa buong bar. Dahil sa lakas ng kanilang boses, napalingon ang ilang tao sa paligid at nagtaka sa kanilang pinagtatalunan. Sa susunod na kabanata, susubukan ng mga kaibigan ni Ashton na pigilan ang kanyang balak na pakasalan si Natalia, habang inilalahad nila ang mga panganib at komplikasyong maaaring idulot nito. Samantala, walang kamalay-malay si Natalia na ang desisyong ginawa ni Ashton sa gabing iyon ay magpapabago sa kanyang kapalaran at maglalapit sa kanya sa matagal nang nakatagong katotohanan tungkol kay Nicholas. Kaya abangan natin